Thank you, Madam Noemi and Sir Ronnie, for your heartfelt and motivating message. Every Recognition Day is a moment of reflection and inspiration. To introduce our esteemed guest speaker, let us call on Sir Robert L. Lacadin, Master Teacher 1. A round of applause, please. To our guest speaker, sir, to our brilliant and hardworking senior high school principal, Madam Noemi O. Villegas, our two equally dedicated assistant principals, Sir Christopher Habate, who's not here, and Sir Romeo Lorido, our energetic youth subject group head, Sir Roberto Manuel, sir, fellow faculty members, parents, distinguished guests, ladies and gentlemen, good afternoon. It is an honor and privilege for me to introduce our guest speaker for today's program. He is an independent journalist and development communication specialist whose reports appeared in reputable media organizations in the Philippines, such as the Philippine Daily Inquirer, Philstar.com, Manila Philippines Agriculture Magazine, Esquire Philippines, Bicol.ph, Diario Milenio, and Nueva Ecija TV 48. Currently, he volunteers as an assistant editor for Echo Cupid, Southeast Asia's environmentalist focused social network platform that curates inspirational eco projects and educational content for multilingual media, I should say. He is also a reporter and journalism fellow from Climate Tracker Asia. He was the youngest among the winners of the 17th Bright Leaf Agriculture Journalism Awards and awarded alongside seasoned and veteran journalists from GMA News, Philippine Daily Inquirer, Manila Standard, Sunstar, VCXL, and Abante. He won the Best Online Story category for his coverage of climate change's role in new pest infestation in the Philippine rice fields. He is also chosen to participate in the Jaime Espina Klima Correspondence Fellowship Program, wherein he produced an in-depth report about the net metering in Iloilo City, a local government unit who has been making strides towards integrating renewable energy technologies to address high cost of electricity and promote sustainability. His investigative report about impact of circular economy to the mothers and women artisans of Negros Occidental is also named as one of the 5 winners of a Southeast Asian-wide inaugural Teaching and Storytelling for Circular Stories Asia.
Last December 2023, his photo entry won third place out of 219 entries in a national photography contest by the BSWM, or Bureau of Soils and Water Management, supported by the Food and Agriculture Organization of the United Nations. He is also one of the 10 Filipino journalists who is a fellow and participated in a climate journalism project with the German Embassy in cooperation with the Climate Change Commission conducted by Deutsche Welle Academy. Hirap palang pronouncing German. Germany's leading organization for international media development. Tama ba? He also joined a cohort of environmental journalists from various media outlets, GMA News, ABS-CBN, Philippine Star, Philippine Daily Inquirer, The Manila Times, Manila Today, Vera Files, Radio Filipinas, Cordillera News Agency, and PCIJ for a 4-day media safety training in Antipolo, Rizal, organized by Internews, Earth Journalism Network, the Philippine Center for Investigative Journalism, or PCIJ, and the National Union of Journalists of the Philippines. During his stint as the social media manager of the Philippine Rice Research Institute, he won the Best Agri-Related Social Media Page given by the Philippine Agricultural Journalists Incorporated during the 2023 Binhi Awards. Moreover, he is also a fellow and an alumnus of the Association of Young Environmental Journalists and a creative writing fellow of the Katlong Palihang Lazaro Francisco, a campus journalist with more than a decade of experience reporting for student publications, a former associate editor of CLSU Collegian, the official university student publication of CLSU, and a former volunteer DJ at Radio CLSU. He graduated as cum laude with a degree of Bachelor of Science in Development Communication and the recipient of the Campus Journalism Award in Central Luzon State University and the College of Science and Social Sciences Campus Journalism Award. With this information, we can say that our guest speaker has a diverse range of expertise, accomplishments, and achievements. Ladies and gentlemen, may I present Mr. Joshua P. Mendoza of the Senior High School Batch 2018. Maraming salamat po. Maaari na po tayo magsiupo. Ayan, hello po sa inyong lahat. So ayun, sa ating school principal, Ma'am Noyne Villegas, sa ating assistant school principal, Sir Christopher Habate, sa ating OIC assistant school principal, Sir Romeo Larido, sa ating youth subject group head, Sir Robert Manuel, sa mga opisyal, sa mga guro,
kawani at mga mag-aaral ng One Early Road Memorial High School, Senior High School, na narito ngayong araw. Magandang araw po sa ating lahat. So ayun, maraming salamat po Sir Lacadin sa introduction. Kanina nag-uusap kami sa third floor ni Sir Lacadin. Ang haba-haba daw ng sasabihin niya, nagre-reklamo daw sa akin. Kasi daw may kukwento daw siya, hindi na daw niya makikwento. So ayun. So maraming salamat po sa invitasyon. And habang sinusulat ko po yung mensahe ko ngayong araw, na-realize ko na mahirap pala magsalita sa harap ng maraming tao. Especially kasi una, hindi lang naman kayo basta grupo ng mga tao. Kayo ay grupo ng mga kabataan na nagpursige para marating yung araw na ito. And syempre, ito na yung araw na aanihin nyo yung isang taong pagpupuyat at ginawa nyong disiplina para sa pag-aaral. Syempre, kung mag-overthink ka, nang sasabihin mo sa harap ng maraming tao, dapat maingat ka kasi baka mamaya it's either makapag-inspire ka o baka naman masira yung buhay ng mga tagapakinig mo. Diba? Joke lang, kidding aside. So ayan, last year, ang naging guest speaker ay si Ryan Curl. Si Ryan is kaklase ko nung senior high school. So sabi ko kasi, gano'n ba kahaba dapat yung speech? E di pinanood ko yung speech ni Ryan. Naalala ko, pag nga pala si Ryan Curl yung nagsalita, aabutin talaga ng mahabang oras. So sabi ko, sige na, huwag ko nang panoorin yung kay Ryan. So yun po. Actually, nung grade 11 ako, hindi po ako naka-attend sa recognition day. Kasi, hindi ko maalala kung second ako noon or third sa klase namin, pero hindi po ako nakapunta o pumunta. Hindi ko na rin sinabi sa parents ko nun na honor ako ngayon, ganun. Ang naaalala ko lang, nung mga araw na yon, parang hindi na siya ganun sa akin ka-importante kasi parang sa labas ng eskwelahan, marami pang mga pagsubok at problema na ating nilalabanan. At hindi ko na po isa-isahin kung ano yon na parang na-feeling ko that time is mas matimbang kesa sa pag-attend sa recognition day. At alam ko, kahit kayo po na mga nakaupo ngayong araw, is may mga kanya-kanya rin mga problema ang kinakaharap, pero piniling tumayo o gumising ngayong umaga, maghanda, magpaganda, magpagwapo, para ipagdiwang yung araw na ito. Kaya nakakatuwa po na kahit hindi ko na-attendan yung recognition day namin noong 2017, siguro sabi ni Lord, ayaw mo umattend noong 2017 na, sige sa 2025 ko na lang umattend. So ayun, and grabe din yung pangaral na narinig ko sa lola ko doon nung nalaman niya na, nandun pala, ba't hindi mo sinabi sa amin? Ganun, sana nagpunta tayo, ganun. So ayun, so siguro narinig yun ni Lord, sige ba, sa 2025 ka na lang pumunta. So ayun po. So doon ko na-realize na siguro doon mag-a-apply na kung para sa'yo talaga yung bagay and if destined ka na makapunta sa isang pagtitipon or sa isang lugar, makakapunta ka talaga sa lugar na yun kasi yun yung nakasulat sa tadhana mo or may ginawa ka para mapunta dun sa lugar na yun. So yun po, congratulations sa bawat isa atin. Then ang nilahad ko kanina na kwento is syempre parang kwento. 7 years po nang nakakaraan mula nang magtapos ako sa mataas na paaralan ng One Early Wag. Sa 7 taon po na yon, maraming kwento na po yung aking narinig. Bawat kwento na po na yon ay maingat kong tinatago at syempre paminsan-minsan inaalala. May mga kwento akong narinig na sinisilid ko sa sobre ng minsan may luha, gano'n. At may mga kwento rin naman na syempre sineselyuhan natin ng may tuwa. Napakarami pong kwento sa labas ng silid-aralan. Pero ngayong araw, naniniwala po ako na ang pinakamahalagang kwento ay ang kwento ng pangarap ng bawat isa sa atin. So marami pong uri ng pangarap, ano? May mga malalaking pangarap tulad ng mga maging milyonaryo. Mayroong maging astronaut, scientist, doktor, architect. And syempre, ang lahat ng yon, naging saksi ako na matupad yon ng mga taong kakilala ko. And mayroon din mga pangarap syempre na payak lamang at simple tulad ng magkaroon ng sari-sari store, matikman ng overload pares ni Diwata o kaya makita yung paborito nilang artista sa personal. Pero syempre, hindi ibig sabihin na ang pangarap ng iba ay mas malaki kaysa sa pangarap mo
ay hindi na yun mahalaga. May kanya-kanyang halaga at bigat ang bawat pangarap na meron po tayo. So sa Pilipinas, meron pong higit 114 milyong Pilipino. Ibig sabihin, higit 114 milyong Pilipino din ang pangarap na mayroon at ang mga taong nangangarap. At bawat pangarap na yon ay may sarili-sariling kwento. Higit 8 bilyon naman ang tao sa buong mundo. Ibig sabihin, higit 8 bilyon din ang mga kwento at pangarap na meron sa buong mundo. At ang tanging makakapagkwento lamang ng mga pangarap at kwento na yon ay siyempre yung mga taong nakaranas ng mga karanasan nila sa buhay. 7 taon siya, pagkatapos ko makapagtapos ng senior high school, isa ako sa mga nakarinig sa ilan sa mga kwento na mayroon ang mga kababayan natin. Halimbawa na lamang ang mga kwento ng mga magsasakang Pilipino na patuloy na nakikibaka sa iba't ibang hamon ng lipunan. Isa dyan si Mang Roel mula sa Isabela na bigla na lang isang gabi, yung 5 hektaryang palayan niya is nakalbo at naubos nang noon na hindi pa nakikilalang isang peste sa palayan. Kwento niya nun sa akin, nalugmok siya siyempre kasi yun yung oras na nagdesisyon siya na bumalik sa Pilipinas para magtrabaho at manatili na bilang magsasaka. Sinakripisyo niya yung ilang taong pakipagsapalaran niya sa ibang bansa bilang OFW para bumalik sa Pilipinas, pero ganun yung nangyari. Meron ding mga kwento ang mga kababaihan at nanay sa Negros Oriental. Isang ina sa probinsyang ito na kahit ilang araw pa lang matapos ng manganak, nagdi-deliver at nagbabahay-bahay na siya, tulak yung kariton na may lamang galong-galong tubig para lang may kitain at masuportahan ng kanilang pamilya, na dapat ipinapahinga niya yung mga araw na yon. Dahil sa kahirapan, marami sa mga kababaihan at nanay sa isla ng Negros Oriental ang hindi nakapagtapos ng pag-aaral. At sabi nila, nakaka-apekto sa kasalukuyan na paghahanap nila ito ng trabaho. Isa na rito yung kwento ni Nanay Lenny Luzarita. So si Nanay Lenny, nagsimula na siyang magbanat ng buto, 10 taong gulang pa lamang siya. So ayun, kwento niya, hindi raw kasi sang-ayon yung nanay niya na mag-aral siya. Kasi daw, ang sabi ng nanay niya, kung mag-aaral daw sila papasok sa eskwelahan at hindi magtatrabaho, ano na lang daw ang kakainin nila sa hapunan. Dahil rito, ginugol niya ang kabataan niya na naghahabi ng banig at tumutulong na mairaos sa pang-araw-araw ng kanilang pamilya. Meron ding kwento sa Pilipinas ng mga sunod-sunod at mas malalakas na bagyo. Hindi lamang sa mga bahay, gusali at establishmento ang nasira at nabuwag ang pundasyon. Sa isla po ng Dinagat, nakatira ang isang guro at kabataang nangangarap ng hustisya laban sa mga tao na sa likod ng dahilan kung bakit mayroong mga mas matitindi at mas malalakas na sakuna. Siya si Frank, na biktima ng Super Typhoon Odette noong 2021. Nung Typhoon Odette po, 51.8 billion ang naging kaukulang sira sa Pilipinas. Pero kahit ilang taon na ang nakalipas, kwento ni Frank, tangan pa rin nila yung trauma na naranasan nila noong Super Typhoon Odette. Tuwing maririnig daw nila yung mga bagay tungkol sa bagyo, natatakot pa rin sila. At kahit yung lola daw niya, kapag nakakarinig na may mga papalapit na bagyo, is nanginginig pa rin ito sa takot. So kasama po si Frank sa kasalukuyan sa laban ng ilan pang individual sa buong mundo mula sa iba't ibang bansa para ipaglaban ang kasiraan na dulot ng climate change sa mundo. Isa siya sa mga kabataan mula France, Pakistan, Greece, Australia, Belgium at Zimbabwe na lumalaban para sa atin. Kasi para sa kanila, yung henerasyon daw ng kabataan ngayon ang pinakasasalo at magpapakapasakit sa mga dala na dulot ng climate change. So marami pang mga kwento. May kwento ng animal rescuers sa Santa Rosa Nueva Ecija na nangangarap na magkaroon ng animal shelter para sa mga rescued animals niya. Meron ding mga organisasyon sa Davao Oriental na patuloy ang conservation efforts para sa mga pauwikan sa kanilang lugar habang nagbibigay ng scholarship sa mga kabataan na tinutustusan ng surfing lessons na kanilang isinasagawa. Ilan lamang yan sa ilang bilyong kwento na mayroon sa mundo, katerno ang kanilang mga pangarap. Pangarap na makaahon sa kahirapan, makapag-aral, makamit ang hustisya, makatulong sa kapwa at sa kalikasan. Bukod dyan, marami po ang mga naratibo na nag-iintay na marinig.
May mga komunidad pa rin na nangangarap na magkaroon ng ilaw at kuryente. May mga pamilya pa rin na nagnanais ng malinis na supply ng tubig. May mga guro pa din na nangangarap na mas mabilis na daan patungo sa bundok at ilog na kanilang tinatahak, makapagturo lamang sa mga kabataan sa kanayunan. May mga barangay pa rin na walang maayos na access sa healthcare system. May mga krimen at kaso pa rin na hindi nabibigyan ng hustisya. Mga pangarap na naipit sa issue ng diskriminasyon, mga pangarap na minsan may nangako na tuparin pero napako, na pag-iwanan na ng panahon at nalalabuan na makamit. Minsan, nakakawalan po ito ng pag-asa. Pero ikinuwento ko ang lahat ng ito sa inyo kasi dito po papasok ang papel natin bilang mga humanista kung tawagin. Tayo po na pinili ang landas ng Humanities and Social Sciences. Katalista ng pagbabago. Yan ang kakibat na kahulugan sa pagtahak sa propesyon sa linya ng Humanities and Social Sciences. Kaya kung issue pa rin po yung batikos laban sa mga YUM student dati na YUMS lang, madali lang yan. Paglabas po ng eskwelahan, pagka-graduate, sa field, sa lansangan, sa komunidad, napakalaki po ng papel na ginagampanan ng mga profesional sa Humanities and Social Sciences. So 3 taon matapos po akong gumraduate ng college, nabigyan ako ng pagkakataon na makapunta sa iba't ibang sulok ng lugar at probinsya sa Pilipinas, mula Luzon, Visayas at Mindanao. Nakapunta kami ng Ilocos Sur, naligaw sa Abra, napunta ng North Cotabato, Midsayap, Negros Oriental, Davao Oriental, Dapitan, Dipolog, Capiz, Aklan, at marami pang ibang probinsya. Mga lugar na walang signal, mga lugar na kailangan pang akyatin ang bundok para lang makapunta at makapaghatid ng serbisyo. Mga komunidad na akala ko sa dokumentaryo lang ng eyewitness ko mapapanood at masisilayan. Hindi ko po aakalain na marami pa palang mga Pilipino ang salat sa oportunidad na nangangailangan ng tulong. Dahil doon, na-realize ko na kung dati ang pangarap ko ay magsulat at maging isang journalist, ngayon, ang pangarap ko na matapos kong magsulat at maging isang journalist ay matupad ang pangarap ng mga tao na nakakasalamuha ko at nakakapanayam. Pagkatapos ng mga bawat interview, bawat mga panayam, hindi lamang artikulo ang nabibitbit ko pagkatapos ng isang mahabang kwentuhan. Higit sa lahat, nababaon ko na rin pati ang kanilang mga luha, ang kanilang mga ngiti, yung kultura na meron sa isang lugar, yung pakikibaka sa iba't ibang problema na kanilang sinusuong, mga kwento at mga ninanais nilang makamit sa buhay. Pag-asa, yun lamang yung kanilang salukuyang kinakapitan. May isang beses na nagko-conduct ko ng focus group discussion at panayam sa mga magsasaka sa Zambales. May isang magsasaka doon na nakakwentuhan ko after no activity. Then sabi niya sa akin, matanda na daw siya. Yung pagbabago daw na inaantay niya, baka daw hindi na niya maabutan. Pero sabi niya, kami daw, bata pa. Marami pa daw kami magagawa para sa pagbabago. So, nung time na yon, hindi ako nakatulog ng gabi kasi parang yun yung fresh graduate ako tapos napunta na sa akin pala, naging responsibilidad ko pala ang pagbabago sa Pilipinas. Hindi, joke lang naman. Pero ayun, hanggang ngayon, narinig ko pa rin yung mga salitang iyon na sinambit niya sa akin tuwing ako yan nagsusulat, nasa fieldwork at nagumuni-muni. Para bang naging isang inspirasyon na sa bawat trabaho na ginagawa mo, may kahulugan ito sa ibang tao. Minsan napapagod ka, pero kapag nakita mo na yung isang bagay na ginawa mo ay natulungan yung mga komunidad, mas makahulugan ito. So yun, masyado na po ata akong maraming nasabi. Pero ang gusto ko lang naman sabihin, bilang tayo mga nasa landas ng Humanities and Social Sciences, may mga pangarap po na hindi sa atin. Pero minsan, mayroon tayong responsibilidad na abutin natin yon para sa kanila. So, yun po. So, sa pagkamit ng mga pangarap, sa inyo man ito o hindi, marami pa rin balakid. Marami siyempre hindi maniniwala, may mga walang pakialam,
Pero dapat natin tandaan na may mga oportunidad at pagkakataon na hindi talaga kakatok sa ating mga pinto. May mga oportunidad na hindi tayo hahabulin. Dahil yung mga oportunidad po na yan, makakarating lang sa atin kapag tayo ang kumatok sa kanila, kapag tayo ang humabol sa kanila. Hindi po natin pwedeng iasa na magkaroon tayo ng oportunidad habang naghihintay lamang sa ating mga bahay. And dapat rin po natin tandaan na yung kalidad ng magiging buhay natin pagkatapos ng eskwela ay nakasalalay kung gaano ka ka-willing na sumugal at pumusta ng buo sa sarili mo kahit na maraming pangahamak na sinasabi ang ibang mga tao tungkol sa iyo. Sabi nga nila, palag lang ng palag, then si Lord na yung bahala sa iyo. Magkaroon ka lang ng tiwala sa sarili mo, then the show must go on. So yun, iba-iba yung pangarap natin, di ba? Meron tayong mga pangarap para sa mga magulang natin, sa sarili, sa mga kapatid, sa kaibigan. Meron din mga pangarap na nakakatuwa dahil simple lang ito at totoo. Minsan yung pangarap lang ng isang tao is matikman yung Toblerone. Minsan mag-shopping lang nang hindi tinitingnan yung presyo sa mall. Minsan naman, makasakay lang ng eroplano o kaya masolo yung leche plan na meron sa handaan. Pero para sa akin, ang isa sa mga pinakamakabuluhan na pangarap ay yung pangarap na meron ka para sa iyong komunidad. Kasi mas makabuluhan po ang pangarap kapag hindi lamang ito tungkol sa iyo. Mas makabuluhan ito kapag inalay mo ito sa mga nangangailangang komunidad. At sa pagtupad sa mga pangarap ng mga nasa komunidad, kailangan natin magbabad, magtampisaw, at lamuyin yung mga danas na meron sila upang matutunan natin at maranasan yung bigat na sinusuong ng mga tao para sila ay lubusang makilala. So yun, 7 years po after graduating senior high school and 3 years after graduating college, medyo proud naman ako sa mga na-achieve ko and na-accomplish. Pero gaya ko, marami pa tayong tatahaking landas, marami pa tayong pangarap na tutuparin. So, ang mensahe ko sa inyo is, mag-stick lang kayo sa dream nyo, do for it, mangarap lang na mangarap kasi libre lang naman. So, sa pagkakataon na ito is, parang napatunayan ko yung manifestation. Kasi nung graduation ko nung senior high school, doon kami overboard ng 1 hour euro, tapos nakaupo ako dun sa part na yun, tapos nagsasalita yung guest speaker. Hindi ko sinabi sa sarili ko na, makakapag-guest speaker din kaya ako. Nasa isip ko noon, mag-guest speaker din ako. So hindi ko kinwestiyon yung sarili ko. Naniniwala ako sa kakayahan ko that time. So yun po yung dapat natin baunin paglabas natin sa silid-aralan na kailangan natin pagtatiwalaan yung sarili natin kasi walang ibang magtitiwala sa inyo. Walang ibang pupusta at walang ibang susugal sa mga kakayahan natin. So ayun, isang taon, 2 taon o 3 taon mula ngayon, kapag sa hindi inaasahang dahilan ay nagkatagpo po yung mga landas natin sa labas, sana sa pagkakataong iyon, marami na rin kayong nakolekta at nabitbit na mga istorya na hindi lamang tumatak sa inyo, kung hindi nagpaantig sa inyong damdamin at nagbigay ng dahilan sa inyo para gumalaw at lumikha ng pagbabago sa komunidad na ating ginagalawan. Hihintayin ko po ang panahon na kayo naman ang tatayo sa harapan ng sangka-estudantehan at magbabahagi ng mga kwento. Mga kwento ng pagsubok na inyong sinuong, mga pangarap na inyong inabot, pangarap na hinabol, pangarap na hinabol nyo at nadapa kayo, pangarap na nagbigay ng sugat sa inyo, nagbigay ng peklat sa inyo, at higit sa lahat, nagpatibay sa inyo. So yun po, habulin lang natin ang habulin ng mga pangarap natin hanggang sa wala nang nagawa yung pangarap, kundi magsawa at bumigay at napasakamay na natin siya. So yun po, congratulations sa ating lahat and maraming salamat.